Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nabisto na nga ni Tanggol ang pagpapanggap ni David bilang tanggol dahil na rin sa pagdikit ni Pablo kay Bubbles, kaya natuklasan ni Tanggol ang katarantaduhan na ginagawa ni David. Samantala nagdadalawang isip nga itong si Bubbles na siputin itong si Pablo sa napagkasunduan nilang date ni Pablo. Ngunit nakasalalay nga dito ang kanilang trabaho at baka balikan umano sila ni Pablo, kaya napilitan na lang si Bubbles na siputin itong si Pablo. Habang si Tanggol naman ay nag-aalala na baka kung ano ang gawin ni Pablo kay Bubbles. Ayon pa kay Tanggol na baka magaya si Bubbles sa sinapit ni Mokang. Ngunit iginiit naman ni Bubbles na hindi siya matutulad sa sinapit ni Mokang dahil kaya naman niyang depensahan ang kanyang sarili. Maya-maya pa, sa pagdating ni Pablo sa kanilang mansyon ay agad niyang sinabi sa kanyang lola Bettina ang nangyari sa kanya sa bar at ang tungkol sa babaeng kanyang makakadate na si Bubbles. At dahil konsentidor nga itong si Bettina, ay inudyukan pa niya si Pablo na dalhin umano ni Pablo ang babaeng kanyang sinasabi sa kanilang mansyon upang kanyang makilala. Kaya naman agad na inutusan ni Bettina ang kanyang mga kasambahay na maghanda umano dahil may darating silang bisita. At nang sumapit na ang araw ng date ni Bubbles at Pablo ay medyo naiilang pa nga si Bubbles nang makapasok ito sa mansyon ng mga kabalyeros. Ngunit aminado naman si Bubbles sa kanyang sarili na siya nga ay namangha sa laki ng mansyon ng mga kabalyeros at ramdam niya na siya ay welcome sa mansyon. Lalo na sa espesyal na paghahanda ni Pablo para sa kanya. Dito nga ay medyo nagbago ang tingin ni Bubbles kay Pablo. Wala namang kaalam-alam si Bubbles na sinundan pala sila ni Tanggol dahil hindi nga makakapayag si Tanggol na may masamang mangyari kay Bubbles dahil duda nga itong si Tanggol kay Pablo. At sa pag-uusap nga ni Bubbles at Pablo ay tila matipid si Bubbles sa mga kanyang mga binibitawang salita kay Pablo dahil nag-iingat nga itong si Bubbles at ayaw niyang malaman ni Pablo na sila ay ex-convict. Ngunit si Pablo naman ay kabaliktaran dahil nagawa pa nitong magkwento kay Bubbles ng tungkol sa kanyang kapatid na si Catherine. Ayon pa kay Pablo na walang dapat ikatakot sa kanya si Bubbles dahil meron din umano siyang kapatid na dalaga. At kahit hindi pa nga tuluyang kilala ni Pablo itong si Bubbles ay hindi niya napigilan ang kanyang sarili na maglabas ng inis patungkol sa manliligaw ng kanyang kapatid na si Jesus Nazareno. Ayon pa kay Pablo na hindi siya boto sa Jesus Nazareno na yon para sa kanyang kapatid dahil ito ay isang hambog. Habang si Bubbles naman ay napatahimik sa mga sinabi ni Pablo. Ayon nga kay Bubbles na nagkataon lang ba umano na magkapangalan sila ni Tanggol at ang Jesus na sinasabi ni Pablo na manliligaw ng kanyang kapatid. Nagulat naman itong si Pablo sa reaksyon ni Bubbles. Ayon nga kay Bubbles na magkapangalan umano ang Jesus Nazareno na sinasabi ni Pablo at ang kanyang kaibigan na si Tanggol dahil ang tunay na pangalan ni Tanggol na kanyang kaibigan ay Jesus Nazareno din. Maya-maya pa sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap ay derechahan ang sinabi ni Pablo kay Bubbles na gusto niya itong ligawan. Sinabi naman ni Bubbles na hindi porket pumayag siyang makipag-date kay Pablo ay papayagan niya na itong manligaw sa kanya. Ayon pa kay Bubbles na ito na ang una at huling araw na siya ay makikipag-date kay Pablo.